Jessica, hindi po. Okay? Ito po yung problem, ano? Mula nung natuto ang mga tao na sumukat ng cholesterol, ito nagiging issue. But ang cholesterol po, whether you like it or not, is part of our system, is part of our body. Example po, ang utak po natin is 60% cholesterol. So kung walang cholesterol, hindi po magde-develop ang inyong utak. Yung cell membrane, na siya po yung nagsasabi ko ano yung loob at labas ng inyong cell, is made up of cholesterol. Actually, ang cholesterol po, nagtatrap ng tubig sa loob ng cells. Remember that each cell of the body is at least 70% water. Ang cholesterol po is the body's waterproofing element. Pag kayo ay hindi umiinom ng sapat na daming tubig at mahilig kayo uminom ng mga dikulay, mga inumin na lalo nagpapaihi, okay? Ay tatas po yung liver mismo ang gagawa ng maraming cholesterol. Actually, sabi po ni Dr. Hailey Willis sa kanyang libro The Cholesterol that 80% of our cholesterol comes from the liver. 20% lang po doon sa kinakain natin na animal cholesterol. So, kahit hindi kayo kakain na mamamantika, kung kulang po kayo sa tubig, tataas ang inyong cholesterol level. Ang cholesterol po is important doon sa paggawa ng isang hormone na tawag serotonin, which is giving us the feeling of good mood. Ngayon, kung mababa inyong cholesterol, lagi kayong in bad mood and depressed. Kaya yung mga taong umiinom ng gamot pampababa ng cholesterol po, depression is one of the adverse effects. Okay? Ang sex hormones po is made up of cholesterol. Pati ang vitamin K, kahit na nagpapaaraw kayo, kung wala kayong cholesterol, hindi po magiging vitamin K po yan. Okay? At marami pang ibang uses ang cholesterol sa ating katawan. So, huwag kayong matakot po yan. Okay? Huwag kayong matakot. At that time na ating kayo sa puso po is kung sa matagal na panahon hindi kayo umiinom ng sapat na daming tubig. Kasi pag kulang ang tubig sa inyong katawan, ang mangyayari po dyan, yung dugo nyo po ay lalapot. Pag malapot ang inyong dugo, yung resistance against the flow, resistance of the blood flow against yung vessel wall is increased. Ang gagawin niya is gagasgasin niya yung lining ng arteries. At para yung ginagawa ng DPWH, tinatapalan ng asphalt, okay? Yung lubak-lubak na kalsada, yun din pong gagawin ng liver. Tatapalan niya yung injured vessel wall ng cholesterol. Ang cholesterol po ay mantika, madulas. So kung dito po dadaloy yung malapot na dugo, it will provide less burden to the heart. So it is good for the heart. Ang nangyari, ang tao may-ari ng katawan, matigas ang ulo, ayaw talaga uminom ng maraming tubig. So habang tumataas ang kanyang blood pressure, because ang puso po ay mangangailangan ng karagdagang puwersa para ibomba itong malapot na dugo, ang gagawin ng liver, it will produce more and more cholesterol para tapalan yung vessel wall. Kasi kung manipis ang vessel wall at nag-increase ang blood pressure, pwede po yan sumabog. Okay? Pero habang natatapalan na mas maraming cholesterol, paliit na paliit yung daluyan ng dugo and eventually babara po yan. Okay? Pero ang sanhi po niyan is kakulangan ng tubig. Yun po yung dahilan ba't tumataas ang inyong cholesterol. Kaya kung gusto niyo declog o bawasan yung level ng inyong cholesterol the natural way, uminom kayo ng sapat na daming tubig, which is 50 ml per kilogram body weight per day. Purified drinking water na meron po mineral drops para maging properly hydrated ang inyong katawan.